Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa hero na nagkupkop sa isang Dark Princess mula sa ibang mundo na tinatawag na Elazard. Nagsimula ang kwento ng pabalik na sana ang hero na ito na si Akatsuki sa orihinal niyang mundo dala-dala ang Dark Princess. Ngunit hinahabol siya ng mga katulong ng Shilfid Kingdom. Ito yung kaharian na tinulungan niya para talunin ang Dark Lord. Naatasan ng mga humahabol sa kanya na ibalik siya sa kaharian. Dahil sa ugali niya ay nabansagan tuloy siyang rogue hero. Nang maramdaman niyang nasundan na siya ni Valkyria na siyang namumuno sa mga humahabol sa kanya ay huminto siya para harapin ito. Kasama din ito ang iba pang mga katulong ng kaharian para madakip na siya. Sa hudyat ni Valkyria ay sumugod ang mga ito ng sabay-sabay ngunit madali lang niyang nailagan ang mga ito at tinanggalan pa ng mga damit panloob. Dahil dito ay nagpa siya na si Valkyria na labanan siya. Pero kahit ito ay hindi pa din siya nagawang mapigilan. Pagkadating niya sa kinaroroonan ng gate ay hinihintay pala siya dito ni Princess Listy. Susubukan din sana siyang pigilan nito kaya dito niya na sinabi na wala na umano siyang dahilan para manatili pa dito dahil natalo naman na nila ang Dark Lord. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Listy at habang pabalik na ito sa kaharian ay ipinaalala muli ni Akatsuki dito ang kanyang sinabi na tawagin lang siya kung may masama umanong mangyari dito. Katapos ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at pumasok na siya sa Otherworld Gate. Pagkadating niya sa kanyang bahay ay dito niya na pinalabas ang Dark Princess na si Miyu. Kinabukasan ay nagpunta silang dalawa sa eskwelahan na tinatawag na Babel para mag-enroll dito. Isa itong espesyal na eskwelahan na pumoprotekta at nagmamatsyag sa mga nakakabalik mula sa ibang mundo. Para hindi paghinalaan si Miyu na isa siyang Dark Princess ay nagpa siya si Akatsuki na magkukunwari umano sila bilang magkapatid. Pagkadating nila sa Babel ay sumailalim muna sila sa iba't ibang pagsusuri. Dahil nakakakuha ng iba't ibang abilidad ang mga bumabalik mula sa ibang mundo kaya naitatag ang educational institution na Babel para magabayan ng maayos ang mga katulad ni Akatsuki. Sa eskwelahan na ito ay tuturuan ang mga estudyante para mapalakas at magamit ng maayos ang kanilang abilidad na nakuha sa ibang mundo. Nakarating din kaagad sa Student Council ang pagpapa-enroll ni Akatsuki sa eskwelahan kaya nabasa nilang lahat sa form nito ang salitang True Hero at Overlord. Dahil dito ay nagpa siya ang Student Council President na salubungin ito. Dinala sila Akatsuki at Miyu ng isang instructor sa isang silid para naman masubukan ang kanilang kakayahan. Pinapili sila ng sandata at pinili ni Miyu ang espada habang si Akatsuki naman ay minabuti na gamitin lang ang kanyang lakas. Unang sinubukan si Miyu at pagkaatake sa kanya ng instructor ay tumilapon lang ito sa sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Katapos ay sinundan niya ito ng isa pang atake kaya hindi na ito nakatayo pa. Dito na nagpakita sa kanila ang Student Council President na si Kyoya. Matapos magpakilala ni Kyoya bilang Student Council President ay naisip kagad ni Akatsuki na ito ang pinakamalakas na estudyante dito sa Babel. Dahil wala ng instructor ang kakalaban kay Akatsuki ay nagboluntaryo si Kyoya na maging katunggali nito. Bigla itong umatake kay Miyu gamit ang Ice Pillar na mabilis namang nailigtas ni Akatsuki. Katapos ay hinamon nito si Akatsuki kung kaya ba nitong basagan ang Ice Pillar na nilikha nito. Tinanggap ito kaagad ni Akatsuki dahil tiwala siya sa kakayahan niya na mababasag niya ito. Pero may isang kondisyon siya na kung mabasag niya umano ito ay maglalaban silang dalawa ni Kyoya. Nang maghahanda na siya ay muli niyang naalala ang mga sinabi ng Dark Lord nung ipagkatiwala nito sa kanya si Miyu. Katapos ay dito niya na sinuntok ang Ice Pillar ng sobrang lakas na nagdahilan para mawazek niya ang sahig na kinatatayuan niya. Bagamat hindi nabasag ang Ice Pillar ay namangha si Kyoya sa lakas niya. Dahil dito ay binati sila nito na natapos na nila ang entrance examinations. Pagkalabas nila ng silid ay hinawakan ni Kyoya ang Ice Pillar na biglang nadurog. Naisip niya kaagad na sinadya itong hindi ipakita ni Akatsuki habang nandyan pa si Miyu dahil ang gusto nito ay maglaban sila ng buo nilang lakas. Katapos ay naisip niya din na parang gusto niya na din ang kapangyarihan ng True Hero. Kinabukasan ay nagsimula nang pumasok sila Akatsuki at Miyu. Pagkapasok nila ng kanilang silid ay pinagtitinginan sila ng kanilang mga kaklase. Pagkaupo ni Akatsuki ay nilapitan sila ng kaklase nilang babae na si Izumi. Nalaman nila mula dito na pinag-uusapan na pala silang dalawa sa buong eskwelahan. Ito ay dahil sa ginawa ni Miyu sa instructor at sa pag-endorso umano mismo ng Student Council President kay Akatsuki. Nalaman din nila na ang pagkakabilang nila kaagad sa Section B ay isang nakakamangha din dahil katulad kay Izumi at ibang kaklase nila ay pinagsumikapan pa nila na makarating sa section na ito mula sa Section E. Ilang sandali lang ay dumating dito ang isa nilang kaklase na si Onizuka at galit na galit dahil inupuan ni Akatsuki ang upuan nito. Wala itong kaalam-alam na bubugbugin lang pala siya ni Akatsuki. Dahil sa nakakaawa ng kalagayan nito ay lumabas na din si Miyu para pigilan si Akatsuki. Pagkalabas ni Izumi ay dito na dumating ang mga miyembro ng Disciplinary Committee. Dinala ng mga ito si Akatsuki sa Student Council Office. Ilang sandali lang ay dumating na dito ang ibang miyembro ng Student Council na sila Haruka, Minami at Ryuhei. Hindi makapaniwala si Haruka nang makita na nakaupo si Akatsuki sa upuan ni Kyoya.
Pagkadating dito ni Kyoya ay kaagad itong sinugod ni Akatsuki kaya mabilis na umaksyon sila Haruka para pigilan ito. Bagamat nasangga lahat ni Akatsuki ang mga atake sa kanya ay napalibutan pa din siya ng mga ito. Akala ni Akatsuki ay si Kyoya ang nagpapunta sa kanya dito para ipagpatuloy ang gusto nilang mangyari ngunit si Haruka pala dahil ito ang head ng disciplinary committee. Binalaan siya nito na nasa watchlist na umano siya ng disciplinary committee dahil sa ginawa niya sa unang araw pa lang niya dito. At kung may gawin pa siyang gulo ay mapipilitan na sila na gumamit ng dahas para pigilan siya. Pagkalabas niya ay nilapitan naman siya ng isang babae na inakala niyang nasa grade school pa lang. Ito pala ang kanilang class president na si Kuzuha at balak siyang sunduin para sa susunod nilang klase. Nalaman niya na nilaktawan pala nito ang grade school dahil sa galing nito. Ngunit ayon kay Kuzuha ay di hamak na mas magaling pa sa kanya ang mga miyembro ng student council at hindi basta-basta ang mga ito. Pagsapit ng tanghali ay binuli na naman ni Onizuka si Tanaka at inagaw ang pwesto nito sa pila. Ngunit hindi niya alam na nandito din pala si Akatsuki na siya namang nambuli sa kanya at inagaw din ang pwesto niya kaya wala na siyang nagawa. Katapos ay ibinalik ito ni Akatsuki kay Tanaka kaya napaisip tuloy ang ibang estudyante na pinalitan na ni Akatsuki ang paghahari ni Onizuka. Nalaman naman ni Miyu na ipinatawag pala ni Haruka si Kuzuha para pagsabihan ito sa mga kalokohan na pinaggagawa ni Akatsuki. Natasan din ito na mag-submit ng report bago magsimula ang klase. Dahil dito ay mas naging estrikto pa ito sa mga rules ng eskwelahan na kahit ang accessories sa bag ni Izumi na ibinigay ni Miyu ay ipinatanggal niya. Meron din palang ibibigay si Miyu para sa kanya ngunit hindi niya ito tinanggap. Habang sa student council office naman ay hindi pa din mapakali si Haruka dahil hindi pa nagsusubmit ng report si Kuzuha. Dumating dito si Kyoya at sinabihan sila na siya na umano ang hahawak sa lahat ng mga isyo na may kinalaman kay Akatsuki. May isang estudyante naman ang gumalaw sa cockatrice na siyang gagamitin ng Class B para sa susunod nilang klase. Habang nasa Stadium 2 na ang Class B ay binigyan silang lahat ng arm device na magbibigay sa kanila ng sandata na babagay sa kanila gamit ang kanilang magical power sa pamamagitan ng kanilang imahinasyon. Ngunit dahil walang magical power si Akatsuki ay hindi niya ito magamit. Pagkaumpisa nila ay pinapunta sa Stadium 1 ang mga gustong makipaglaban na may kasama at pinaiwan ang mga gusto namang lumaban ng mag-isa. Nagpasya sila Miyu na pumunta sa Stadium 1 at nagpaiwan naman dito si Akatsuki. Pinili niya si Onizuka para maging katunggali niya sa duelo. Sa una ay hindi muna ito pumayag ngunit nung sinabi niya na gagamit lang siya ng ordinaryong espada dahil hindi siya makagamit ng arm device ay pumayag ito kagad. Inilabas na sa Stadium 1 ang cockatrice na lalabanin ng mga estudyante na nandito. Dahil paulit-ulit na itong nilalabanan ng ibang estudyante ay alam na nila ang mga kakayahan nito. Akala ni Onizuka ay sasama si Akatsuki kina Miyu sa Stadium 1 para kalabanin ang cockatrice. Pero gayon pa man ay kampante na siya na kayang-kaya niya ng talunin ngayon si Akatsuki dahil ordinaryong sandata lang ang gamit nito. Pagkaumpisa ng kanilang duelo ay mabilis siyang nakapagcast ng mahika para atakihin si Akatsuki. Akala niya ay natalo niya na ito ngunit nagulat na lang siya na hindi man lang ito tinablan. Umatake siya uli ngunit hindi pa din ito umubra kaya pagka-atake ni Akatsuki ay bumagsak ito sa pagkagulat. Kinuha ni Akatsuki ang arm device nito at nang sinuot niya na ito ay may nadiskubre siya. Kasalukuyan namang nagwawala na sa Stadium 1 ang cockatrice at walang magawa ang mga estudyante dahil sa sobrang lakas nito. Sinubukan ni Kuzuha na atakihin ito ngunit hindi ito umubra kaya tinulungan na siya nila Miyu at Izumi at napatras nila ito. Kagad nilang sinamantala ang pagkakataon na ito para makalikas ang ibang estudyante. Nang aatake na muli ang cockatrice ay sabay-sabay nila itong inatake. Pagka-atake nito muli ay mabilis na prinotektahan nila Izumi at Kuzuha si Miyu dahilan para maging bato na din ang mga ito. Nilabanan mag-isa ni Yumi ang cockatrice at dito na din biglang dumating si Akatsuki. Nagawa itong mapatras ni Akatsuki at gamit ang maraming arm device ay nakapagpalabas siya ng kanyang sandata. Pagka-atake ng cockatrice ay madali lang niya itong nasangga gamit ang sandata na ito. Pinagkukuha niya pala ang mga arm device ng ibang estudyante hanggang sa magkaroon na siya ng 7 nito dahil sa tingin niya ay sapat na ito para makapagpalabas siya ng kanyang sandata. Ginamit niya ang sandatang ito para maging daan na mailagay niya ang kanyang enerhiya sa cockatrice. Dahil dito ay matagumpay niyang natalo ang cockatrice at bumalik na din sa normal ang mga estudyante na naging bato. Katapos ay lumabas siya ng stadium at nakarating din kagad sa student council office ang nangyari sa Stadium 1. Namangha naman si Ryuhei sa ginawa ni Akatsuki pero hindi ito sinang-ayunan ni Haruka dahil isa lang umanong cockatrice ang tinalo ni Akatsuki. Pinuntahan pala ni Akatsuki si Tanaka dahil alam niya na ito ang gumalaw sa stats ng cockatrice. At plano din ito na isisi kay Onizuka ang pangyayaring ito dahil si Onizuka ang huling gumamit ng Master Key ng stadium para maglinis bilang parusa sa ginawa nitong gulo nung isang araw. Bigla itong sumugod kay Akatsuki at nang mapatras si Akatsuki ay inilabas na nito ang kanyang sandata. Ngunit paulit-ulit lang siyang inatake ni Tanaka at sa sobrang bilis ng mga atake nito ay hindi niya ito mailagan. Hanggang sa maglaho na ang kanyang sandata at tuluyang bumagsak.
Pero pagkalapit ni Tenoka sa kanya ay kaagad naman niyang inilabas ang kanyang sandata dahil nagkunwari lang pala siya. Nagpa siya si Tenoka na atakihin na lang ang gusali ng Babel dahil may balak pala itong sirain ang Babel. Ito ay dahil gagawin lang umano silang mga kagamitan ng Babel para ipadala sa digmaan. Kahit alam niyang maraming inosenteng estudyante ang medadamay sa gagawin niya ay wala pa din siyang pakialam dito. Ngunit bago pa man niya maumpisahan ang balak niyang gawin ay bigla siyang inatake ni Kyoya. Nagtaka si Akatsuki na pumunta dito si Kyoya kaya sinabi nito kay Akatsuki na pareho lang umano sila ng rason bakit pumunta sila sa silid na ito. Bagamat ayaw sana ni Kyoya na makialam sa labanan nila Akatsuki at Tenoka ay hindi umano niya hahayaan na magdulot si Tenoka ng pinsala sa Babel. Gusto din sana ni Akatsuki na labanan na si Kyoya ngunit mas uunahin niya muna umano ngayon ang kapakanan ni Miyu at ng mga kaibigan nito. Nang magkasalubong sila ni Miyu sa stadium ay bigla namang nahilo si Miyu at nawala ng malay. Pagsapit ng hapon katapos ng klase ay binisita ni Akatsuki si Miyu sa infirmary. Nang hinawakan ni Akatsuki ang balikat nito ay may pinsala pala ito dito. Kaya gamit ang tinatawag niyang vivification ay inactivate at instabilize nito ang internal energy ni Miyu para mas mapabilis ang abilidad ng katawan nito na magpagaling. Katapos ay dito na din naalala ni Miyu ang kanyang ama kaya hinikayat siya ni Akatsuki na ilabas ang totoo niyang nararamdaman at ibuhos ang kanyang galit dito bilang may salarin sa pagkakasawi ng kanyang ama. Isang araw habang nag-aalmusal sila ay nakita ni Akatsuki sa balita ang pagdating sa bansa ng isang miyembro ng Kakon kaya kaagad siyang napatayo. Dahil sa ipinakitang reaksyon ni Akatsuki ay nabahala dito si Miyu kaya tinanong niya sila Izumi tungkol sa Kakon. Ayon kay Kuzuha ay ito ang Children of Crossover Other Nations at bawat miyembro nito ay mas malakas pa sa buong hukbo ng bansa na nirerepresenta nila. Nagsagawa ng unofficial meeting ang mga miyembro nito para pag-usapan ang pagdating ng True Hero o ni Akatsuki. Isa pala sa miyembro ng Kakon ay si Kyoya at sinabi niya sa iba na nakita niya na ang ilang kakayahan ni Akatsuki ngunit hindi pa ang buong kapangyarihan nito. Sa ngayon ay inoobserbahan pa niya ito kung karapat-dapat ba itong sumali sa kanila o hindi. Habang nasa rooftop si Akatsuki ay muli niyang inalola ang nakita niya sa balita kaninang umaga. Ilang sandali lang ay may dumating dito na isa ding estudyante. Pagkalapit nito kay Akatsuki ay dito na nito nakilala si Akatsuki. Makikipagkamay sana ito para magpakilala ngunit bigla itong sumuntok na nagawa namang masangga ni Akatsuki. Dito na sila naglaban at nagpalitan ng mga atake hanggang sa magawa ni Akatsuki na mapabagsak ito. Susundan pa sana ito ng atake ni Akatsuki kaya kaagad na siyang pinigilan ito. Dahil dito ay tinulungan na lang itong itayo ni Akatsuki at may mga binanggit ito na hindi naintindihan ni Akatsuki. Katapos ay niyaya din ito si Akatsuki na magkita umano sila sa Lunes at dito na din ito nagpakilalang si Motoharo mula sa Class A. Pagsapit ng Lunes ay sa araw din na ito gaganapin ang unang araw ng summit meeting ng Kakon sa Metro Hotel kaya napakahigpit ng seguridad dito. Nandito din si Kyoya at bilang representative ng Japan Babel ay abala ito para masigurado ang kaayusan sa gaganaping summit meeting. May mga nakalaban pala ito sa restroom ng mga terorista na gustong magprotesta sa summit meeting. Kasalukuyan namang isinasagawa ang exam sa Babel para sa Japanese history. Habang hirap na hirap sila Miyu sa exam ay napansin ng instructor si Akatsuki na natutulog lang. Nang tiningnan nito ang test paper ni Akatsuki ay nagulat siya na puro tama ang sagot nito. Katapos ng klase ay dinala na ni Motoharo si Akatsuki sa lugar na sinasabi nito. Ilang sandali lang ay nagulat si Akatsuki nang makita ang racetrack. Katapos ay pinuntahan nila ang tao na gustong ipakilala ni Motoharo sa kanya at ito pala ay si Professor Kabuta. Gusto ni Motoharo na ipasubok din kay Akatsuki ang Sleipnir ngunit tumanggi dito si Kabuta dahil baka masaktan lang din si Akatsuki katulad ng nangyari kay Motoharo. Nilapitan ni Akatsuki ang Sleipnir at pagkatanggal niya ng takip nito ay naglabas ito ng napakalakas na kuryente dahilan para tumilapon siya. Isa pala itong spirit-powered motorbike na nilikha mula sa Orichalchem. Ayon naman kay Motoharo ay parang pumipili ito ng karapat-dapat lang na pwedeng sumakay dito. Dagdag pa ni Kabuta na isang babala lang ang ginawa nito kay Akatsuki at kung umulit pa si Akatsuki na humawak dito ay siguradong mas malala pa ang sasapitin niya. Dito na din nabanggit ni Kabuta na ang ama lang umano ni Akatsuki ang may kakayahan para hawakan ito. Matapos itong marinig ni Akatsuki ay hindi niya akalain na kilala pala ni Kabuta ang kanyang ama na si Goki. Kaya nang mapagtanto niya na hindi tumatanggap ang Sleipnir ng mas mababang level pa sa kanyang ama ay naging interesado na siya na subukan ito para ipakita na mas malakas pa siya sa kanyang ama. Tiningnan naman ni Haruka kung ano ang sanhi ng inirereklamong ingay ng mga kalapit na gusali at nagulat siya nang makita si Akatsuki na nakasakay sa Sleipnir. Nang matapos na itong subukan ni Akatsuki ay kaagad din siyang nilapitan ni Haruka para isama siya sa Student Services Office. Lumapit sa kanila si Kabuta para akuin ang reklamo ni Haruka kay Akatsuki. Katapos ay sinabihan din ito si Akatsuki na sa kanya na umano ang Sleipnir at pwede niya na itong dalhin pag-uwi. Kaya sinabi din ni Haruka na dadalhin din niya ang Sleipnir bilang ebidensya at nang hinawakan niya ito ay natanggalan tuloy siya ng damit.
Bigla naman siyang tinawagan para sa isang operasyon at dito na ipinahiram sa kanya ni Akatsuki ang uniforme nito. Katapos niyang mangako na ibabalik niya din kaagad ang uniforme ay mabilis siyang umalis. Pupuntahan pala nila ang mga terorista na nagpakilalang Crimson Twilight dahil sa pangho-hostage ng mga ito sa isang gusali. Gusto ng mga ito na ipatigil ang summit meeting at pakawalan ng kanilang mga kasamahan na nahuli ni Kyoya kaninang umaga. Kasama sila Minami at Ryuhei ay una nilang pinatulog ang mga kalaban na nakabantay sa rooftop. Nang makapasok na sila sa silid kung saan tinipon ang mga hostage ay lumika si Minami ng barrier para sa mga hostage at mabilis nilang inatake ang mga kalaban. Kaagad nilang natalo ang mga ito ngunit may isa palang nakaligtas at ginawa namang hostage ang isang bata. Sa patuloy na pakikipagnegosasyon nila Haruka dito ay nakarating na sila sa rooftop. Balak ng mga ito na kunin ang helicopter ng Babel para gamitin sa pagtakas. Pagkalapag ng helicopter ay bigla na lang sumulpot dito si Akatsuki at inatake ang may hawak sa bata. Dito na sinamantala nila Haruka ang pagkakataon para atakihin din ang dalawa pang kasamahan nito. Habang pababa na ang mga na-hostage ay may isa palang nagpanggap dito at uumpisahan na sanang pasabugin ang buong gusali. Ngunit biglang nagpakita dito si Motoharu dahil alam pala niya ang binabalak nito dahilan para hindi na ito makaporma pa. Isang araw ay nagsagawa ng pagpupulong sa imperyo ng Aleklastan na dinaluhan ni Princess Listy. Maliban sa emperador ng Aleklastan na si Emperor Volt ay nandito din ang emperador ng Disdia na si Lord Barem. Ayon kay Barem ay may impormasyon umano siyang natanggap sa kinaroroonan ng Dark Princess. Balak nito na magpadala ng kanyang tauhan para hanapin ito sa lugar na tinutukoy niya ngunit nababahala naman si Listy dahil imbis na tahimik nang namumuhay ang Dark Clan ay baka magdulot pa ito ng gulo. Pero pinanindigan pa din ni Barem na isang banta pa din ng Dark Princess dahil hindi nila alam kung kailan ulit sasalakay ang Dark Clan. Dagdag pa nito na wala dito sa Elazard ang Dark Princess kundi nasa ibang mundo. Hindi makapaniwala sila Listy sa sinabi ni Barem dahil ang pagkakaalam nila ay tanging mga nasa kabilang mundo lang ang makakadaan sa Otherworld Gate. Kaya sinabi na din ni Barem na dahil ito sa may nagdala sa Dark Princess para makadaan ito sa Otherworld Gate at ito ay ang rogue hero na si Akatsuki. Dinala sila Listy ni Barem sa Disdia para ipakilala sa kanila si Phil na siyang ipapadala nito dahil galing din umano ito sa mundo nila Akatsuki. Misyon ni Phil sa kabilang mundo na hanapin at ibalik dito sa Elazard si Miyu. Pero bago umalis si Phil ay gusto muna ni Zex na subukan ang kakayahan nito. Pumayag naman si Phil sa gusto ni Zex pero sa mga kawal ng Disdia niya ginamit ang kanyang kakayahan para makita ito ni Zex. Pero kung hindi pa umano ito sapat kay Zex ay handa siyang makipaglaban ngunit kagad silang pinigilan ni Barem. Dahil dito ay nagpatuloy na siya para pumunta sa kabilang mundo. Samantala sa Babel naman ay gaganapin na ang rankang match examination ng lahat ng mga estudyante. Binalaan ni Motoharu si Akatsuki dahil sigurado umanong maraming estudyante ang gusto siyang talunin para makilala din ang mga ito sa Babel. Pero mas nasabik lang dito si Akatsuki dahil kung matalo niya ang mga ito ay siguradong aangat na siya papuntang Class A. Katapos ay nalaman din niya na pwede niyang makaharap sa rankang match examination ang Student Council pero ayon kay Motoharu ay sa ikalawang araw pa sasali ang mga ito. Ilang sandali lang ay dumating din dito ang mga miyembro ng Student Council. Hindi na makapaghintay si Akatsuki na mag-umpisa na ang rankang match examination dahil sa wakas ay makakalaban niya na din si Kyoya. Ngunit ayon kay Kyoya ay hindi umano siya makakasali sa rankang match examination dahil bilang miyembro ng Kakon ay kailangan niyang umattend ng summit meeting. Pero kung sakali mang matapos kagad ang summit meeting ay baka makahabol pa siya. Makalipas lang ang ilang sandali pagkaalis ng mga miyembro ng Student Council ay ipinaliwanag na sa lahat ang rules sa rankang match examination. Sa exam na ito ay bubuo sila ng grupo na kinabibilangan ng 4 na miyembro. Ipinaliwanag na din sa kanila ang tungkol sa power delimiting ng kanilang ARM device. Dahil din sa power delimiting ay nagkaroon din sila ng kani-kanilang kasuotan para sa exam na ito. Pagkaumpisa ng rankang match examination ay kaagad silang inatake ng ibang grupo ngunit madali lang nila itong natalo. Katapos ay nakaramdam naman si Akatsuki na may grupo din na nagtatago sa ilalim ng lupa kaya inatake niya din ito. Ilang sandali lang ay nagsilabasan na din ang ibang mga grupo na gusto silang atakihin. Pero sa isang atake lang ni Akatsuki sa mga ito ay mabilis lang niya itong natalo. Kaya makalipas lang ang isang oras ay hindi makapaniwala ang mga nakamonitor sa examination na may isang grupo ang mabilis na pinatumba ang 14 na grupo. Matapos nilang malaman kung sino ang mga miyembro ng grupo na ito ay hindi na nagtaka pa ang isang instructor dahil alam nito kung gaano kalakas si Akatsuki. Dagdag pa nito na kahit sa student council ay kaya din nitong makipagsabayan na hindi naman sinang-ayunan ni Haruka. Pero para kay Ryuhei ay sang-ayon siya sa sinabi ng kanilang instructor at kahit din si Minami ay kinikilala din ang lakas ni Akatsuki. Kinagabihan habang nagpapahinga sila Akatsuki ay naramdaman nila na may bamasag sa inilagay nilang wind barrier. Ito pala ay sila Haruka na nagpasya ng sumali sa exam kahit bukas pa sana sila nakatakdang sasabak na ayon kina Ryuhei at Minami ay si Haruka umano ang nagpumilit na sumali na sila.
Hinamon ni Haruka si Akatsuki sa isang laban at bagamat tutol sila Miyu na mag-isa lang lalaban si Akatsuki ay kampante naman si Akatsuki sa lakas niya. Nang makalayo sila ay lumikha si Ryuhei ng barrier para walang makarinig sa kanila. Nang maglabas na ng sandata si Akatsuki ay sinabihan ni Haruka sila Ryuhei at Minami na siya lang umanong mag-isa ang haharap kay Akatsuki. Katapos ay bigla nitong inatake si Akatsuki at dito na nag-umpisa ang kanilang laban. Ilang sandali lang ay nagawa ni Akatsuki na mabasag ang barrier ni Haruka dahilan para mahulog siya at kaagad din siyang tinutukan ng sandata. Pero bigla namang inatake si Akatsuki nila Minami at Ryuhei dahil hindi umano sila pumayag sa gusto ni Haruka na siya lang ang haharap kay Akatsuki. Ngunit nagulat na lang sila na hindi pala tumalab kay Akatsuki ang ginawa nilang atake. Dito na nilagyan nila Haruka ng mahika ang kanilang mga sandata. Ngunit bigla na lang nawala ang kanilang mahika dahil sa ginawa ni Akatsuki. Pagka-atake ni Akatsuki ay may sumangga naman dito at ito pala ay si Motoharo. Ito ay dahil may emergency umano sila at alam nito na napansin na din ito ni Haruka. Katapos ay nakita nila ang pagsabog kung nasaan ang kinaroroonan nila Miyu. Dahil dito ay mabilis na kumilos si Akatsuki para pumunta dito. Ilang minuto ang nakakaraan habang nag-uusap-usap sila Miyu ay dumating dito si Phil. Nang makita ni Miyu ang badge nito ay nalaman niya kaagad na isa itong Disdia Paladin. Kaya nang makarating dito sila Akatsuki ay wala na dito ang tatlo. Pero may naramdaman si Akatsuki na enerhiya at nang sinuntok niya ang isang puno ay nakita nila sila Izumi at Kuzuha. Ayon kay Kuzuha na tumakbo umano si Miyu palayo para mailayo sa kanila ang lalaki na umatake sa kanila. Dagdag pa nito na parang galing din ito sa mundo na pinanggalingan nila at tinawag din ito ni Miyu na Disdia Paladin. Matapos patibayin ni Akatsuki ang daloy ng internal energy nila Izumi at Kuzuha ay nakiusap siya kay Haruka na dalhin kaagad ang mga ito sa ICU. Katapos ay nakiusap din siya kay Minami at Ryuhei na ilikas ang ibang estudyante papunta sa kanilang base camp. Dahil mag-isang susundan ni Akatsuki sila Miyu at ang kalaban ay hindi sumang-ayon dito si Haruka dahil sa panganib na pwedeng pupuntahan nito ngunit muling ipinaalala ni Akatsuki sa kanila kung gaano siya kalakas. Habang patuloy pa din ang paghabol ni Phil kay Miyu ay bigla namang hinarandyan ni Onizuka si Phil. Inatake ito ni Onizuka gamit din ang teknik na ginamit niya kay Akatsuki ngunit hindi din ito umubra kay Phil. Biglang umatake si Phil ngunit isa lang palang clone ni Onizuka ang inatake niya. Gamit ang marami nitong clone ay sabay-sabay niya itong pinaatake kay Phil pero hindi man lang nagalusan si Phil kaya nakaganti ito kaagad sa kanya dahilan para tuluyan na siyang matalo. Nang magkamalay siya ay nakita niya si Akatsuki na inaayos din ang daloy ng internal energy sa kanyang katawan. Dahil alam ni Akatsuki na kanina pa siya sinusundan ni Motoharo ay inutusan niya na lang ito na dalhin si Onizuka sa ICU at katapos ay kaagad din siyang nagpatuloy sa pagsunod kina Miyu. Nang maabutan na ni Phil si Miyu ay nagpakilala ito muli at sinabi din ito ang kanyang misyon na ibalik sa Elazard si Miyu dahil siya umano ang bagong hero. Umatake dito si Miyu ngunit madali lang itong nasangga ni Phil at katapos ay gumanti ito ng suntok sa tiyan. Dito na din sinabi ni Phil na ilalagay umano nila sa public execution si Miyu para magkaroon na ng kapayapaan sa Elazard. Ngunit alam pala ni Miyu na dadakpin lang siyang buhay pa para mapilitang lumabas ang mga miyembro ng Dark Clan at sa pamamagitan nito ay magagawa na nila Phil ang tunay nilang pinaplano na lipulin ang buong Dark Clan. Dahil dito ay naisip na lang ni Miyu na magpatiwakal pero nalaman kaagad ni Phil ang kanyang pinaplano kaya binalaan siya nito na kung gagawin niya umano ito ay babalikan nito sila Izumi para iligpit. Dahil dito ay napaluhan na lang siya at dito na dumating si Akatsuki. Sa galit ni Akatsuki na pinaiyak ni Phil si Miyu ay kaagad nitong inatake si Phil dahilan para mapaatras ito. Katapos ay sabay silang sumugod sa isa't isa at dito na napatanong si Akatsuki kung sino umano ang tumulong dito. Itinanggi ni Phil na may tumulong sa kanya na mahanap si Miyu at baka umaayon lang umano sa kanya ang pagkakataon. Pero may mga nakuhanan siyang impormasyon sa mga tauhan ng eskwelahan. Sa una umano ay nagmatigas pa ang mga ito ngunit nang may masampulan na siya ay dito na nagsalita ang mga ito. Naglabas siya ng napakalakas na aura dahilan para tumilapon si Akatsuki. Katapos ay muli silang nagpalitan ng mga atake hanggang sa gamitin na din ni Akatsuki ang kanyang kapangyarihan kaya si Phil naman ang napaatras. Dahil dito ay nalaman kaagad ni Phil na gumamit si Akatsuki ng linked energy manipulation. Kaya dito na din sinabi ni Akatsuki na gamit ang kanyang linked energy manipulation ay nakakagawa din siya ng anti-magic barrier. Katapos ay lumikha siya ng energy bomb at nang inihagis niya ito kay Phil ay sinubukan pa ni Phil na sanggain ito gamit din ang anti-magic barrier ngunit tumagos lang ito. Pagkabangon ni Phil ay dito na din ito sinabi kay Akatsuki ang ginawa niya sa libingan ng dating hero na si Leon kaya siguradong masama umano ang pakiramdam ngayon ni Listy. At sigurado ding alam na ng mga ito na siya ang may kagagawan nun. Pero kung mailigpit niya si Akatsuki at maibabalik din sa Elazard si Miyu ay siguradong kikilalanin pa din siyang hero ng mga tao dito. Matapos marinig ni Akatsuki ang mga sinabi ni Phil ay kaagad niya itong sinuntok. Pagkabangon nito ay ginawa na nitong hostage si Miyu kaya wala nang nagawa si Akatsuki kundi bitawan ang kanyang espada.
Katapos ay pinatanggal nito ang isang arm device dahilan para maglaho na din ang espada. Biglang natawa si Akatsuki dahil napagtanto niya na naiinggit lang pala sa kanya si Phil. Dahil napikan si Phil sa sinabi ni Akatsuki ay bigla itong umatake ngunit nasanggalang ito ni Akatsuki. Dito na binugbog ni Akatsuki si Phil hanggang sa gumamit siya ng napakalakas niyang atake na nagdahilan para hindi na makabangon pa si Phil. Bigla namang nagtatakbo palayo si Miyu kaya kaagad din itong sinundan ni Akatsuki. Nang makarating ito sa talon ay dito na nito sinabi kay Akatsuki ang mga iniisip nito. At dahil ayaw niyang may madamay pang ibang mga tao at wala na din naman siyang pupuntahan ay pinili niyang wakasan na lang ang kanyang buhay kaya tumalon ito. Ngunit kaagad lang din siyang iniligtas ni Akatsuki. Nang makaahon na sila ay pinagalitan siya kaagad ni Akatsuki at dito na din ito sinabi ang pangarap umano ng Dark Lord o ng kanyang ama na mabigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Nakipaglaban umano ito hanggang sa abot ng makakaya nito ngunit dahil hindi nito kinaya na matalo si Akatsuki ay ipinaza na lang nito kay Akatsuki ang pangarap nito para sa kanyang anak. Kaya para kay Akatsuki ay hindi katanggap-tanggap ang gagawin niyang pagsuko sa buhay at magpatiwakal na lang. Dahil sa mga sinabi ni Akatsuki ay naibalik nito ang lakas ng loob ni Miyu. Babalik na sana sila sa base camp ngunit bigla namang dumating dito si Phil. Hindi makapaniwala si Phil na nagagawa pa din ni Akatsuki na makatayo kahit may lason na kumakalat sa buong katawan nito. At hindi din makapaniwala si Akatsuki na nakabangon pa si Phil matapos ang ginawa niyang pag-atake. Kaya dito na ipinakita ni Phil ang totoo nitong kapangyarihan dahil ito umano ang dahilan bakit siya nakabangon muli. Biglang nakarinig ng ingay sila Haruka at nakita nila sa di kalayuan ang isang dragon. Nagtransform pala si Phil bilang isang Zoak at hindi makapaniwala sila Akatsuki na nagawa nitong makipag-isa sa Eleazar Dragon. Dahil alam ni Miyu na hindi pa nakaka-recover si Akatsuki mula sa lason ay nagpa siya ito na maging pain muna hanggang sa makarecover na si Akatsuki. Ayaw sanang pumayag dito ni Akatsuki ngunit dahil nanghihina na din siya ay wala na siyang nagawa pa. Nagsimula ng atakihin ni Miyu si Phil at katapos ay nagpahabol ito para mailayo muna kay Akatsuki. Nakarating na din kinakabuta ang balita tungkol sa dragon. Dahil nalaman na din niya na si Akatsuki ang humarap sa kalaban ay naisip niyang ipadala ang Sleipnir. Matapos namang makarecover ni Kuzuha ay nagpasya na din itong tulungan sila Miyu. Nakita niya sa daan si Akatsuki kaya nalaman niya din kaagad ang sitwasyon. Ilang sandali lang ay dumating din dito si Izumi na kaka-recover lang mula sa pinsalang natamo nito. Dahil dito ay magsasabay na lang sila para sundan si Miyu at mabigyan pa ng mahaba-habang oras si Akatsuki na maka-recover. Hiningi ni Kuzuha ang eksaktong oras na kakailanganin pa ni Akatsuki dahil gagawin umano nila ang lahat para tumagal sa laban. Nakarating sila Miyu sa Urban Training District at habang patuloy ang ginagawa niyang pakikipaglaban kay Phil ay nagawa nito na mapuruhan siya. Pagka-atake nito sa kanya ay dumating naman dito si Haruka para iligtas siya. Hindi makapaniwala si Haruka na iniwan lang umano siya ni Akatsuki kaya sinabi niya dito ang totoong kalagayan ni Akatsuki at binibigyan niya lang ito ng oras para mag-recover. Nandito din pala sila Ryuhei at Minami para tumulong na labanan si Phil. Pinagtulong-tulungan nila na atakihin ito ngunit hindi umuubra dito ang kanilang mga sandata. Matapos ang ginawang pag-atake dito ni Miyu ay dito na din dumating sila Kuzuha at Izumi. Inatake ni Izumi si Phil at akala ni Miyu ay hindi ito tumalab ngunit ilang sandali lang ay lumikha ng sunod-sunod na pagsabog ang ginawang atake ni Izumi. Dito na din sinabi ni Kuzuha na kailangan lang umano nila ng 30 minuto pa para makumpleto na ang pagpapagaling ni Akatsuki. Sa pagpapatuloy na pakikipaglaban nila Haruka kay Phil ay tinulungan na din siya ni Izumi. Katapos ay lumikha naman ng golem sila Minami at Kuzuha na pinagsanib nila para daganan si Phil. Sinundan nito kaagad ng atake ni Ryuhei at nagpasya naman si Miyu na gamitin na ang teknik na natutunan niya sa kanyang ama. Matapos niya itong gamitin kay Phil ay dito niya na napagtanto na may patibong palang inihanda si Phil. Kaya matapos niya itong maipaalam sa iba ay bigla na lang may sumabog sa kinaroroonan nila. Pagkabangon niya ay nakita niya sila Izumi at Kuzuha na nakahandusay na. Balak pa niya sanang umatake muli ngunit dahil kinukonsensya siya ni Phil na siya lang umano ang dahilan bakit napapahamak ang kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay ay pinili niya na lang na sumama na dito pabalik ng Eleazard. Dahil dito ay kagad siyang kinuha ni Phil at nang babalik na sana sila sa Eleazard ay bigla namang may nagputol sa galamay ni Phil. Ito pala ay kagagawa ni Akatsuki na nakasakay sa Sleipnir. Nang makababa sila ay inatasan nito si Miyu na ilikas ang iba dahil siya na umano ang bahala kay Phil. Pagka-atake ni Phil ay walang kahirap-hirap niya lang itong nasangga. Pagka-atake naman niya ay naapektuhan naman ng Zoax Poison ang espada niya. Binitawan niya muna ito para suntukin si Phil at katapos ay inatake niya ito muli ng sunod-sunod gamit ang kanyang espada. Pero pagkahinto niya ay bigla naman siyang ginantihan nito. Katapos ay ito naman ang umatake sa kanya ng sunod-sunod. Nang lalapit na ito sa kanya ay inatake niya ito gamit ang kanyang espada at nagawa niya itong mapabagsak. Pagkabangon nito ay dito na nito naramdaman ang epekto ng mga ginawang atake ni Akatsuki. Ito pala ay dahil sa enerhiya ni Akatsuki na nagawang makapasok sa katawan ni Phil.
Bigla na naman itong nagpasabog pero buti na lang ay nagawa ni Akatsuki na maprotektahan sila Miyu. Nang binunat niya ang kanyang espada ay nadurog na ito at nasira din ang isa niyang arm device. Pero hindi ito magiging hadlang sa kanya para talunin si Phil kaya nagpa siya si Miyu na ibigay ang arm device nito sa kanya. Bigla namang bumangon si Haruka at akala ni Akatsuki ay pipigilan siya nito ngunit ibibigay din pala nito sa kanya ang arm device nito. Habang papalapit sa kanila si Phil ay inunahan ito kaagad ng atake ni Akatsuki. Mabilis namang gumanti si Phil ngunit nagawa itong masangga ni Akatsuki gamit ang bago niyang sandata. Pagka-atake muli ni Phil ay sinubukan ulit itong sanggain ni Akatsuki ngunit nanaig dito ang atake ni Phil. Nang maghahanda na ulit sa pag-atake si Phil ay mabilis na sinuot ni Akatsuki ang isa pang arm device kaya nagkaroon na naman siya ng panibagong sandata. Gamit ang sandata na ito ay nagawa niyang malampasan ang ginawang atake ni Phil at dahil dito ay nagawa niya itong mahati na kaagad ding sumabog. Nang makita nila Miyu si Akatsuki ay mabilis namang lumapit dito si Miyu. Pinanood naman ng mga miyembro ng Kakon ang naging laban nila Akatsuki at Phil. May iba sa mga ito ang napamangha sa ginawa ni Akatsuki na talunin ang isang higher life form. Katapos ay napag-usapan din ng mga ito ang kanilang mga plano kabilang na ang Project Y. Nasali din sa usapan ang Crimson Twilight na ayon sa pinuno ng mga ito ay pwede umano nilang iligpit na basta wag lang umano nilang gagalawin ang founder nito dahil siya na ang bahala dito. Katapos ng kanilang pagpupulong ay tinanong si Kyoya ni Michael kung bakit hindi umano siya ang nakipaglaban sa dragon dahil sa lakas nito ay posibleng masira kaagad ang Babel kung direkta itong tamaan at siguradong ikakasira ito ng kanilang plano. Dagdag pa nito na dapat unahin palagi ang kapakanan ng Project Y at lahat ng sakripisyo ay may katwiran. Kaya dito na din natanong ni Kyoya kay Michael kung isa ba sa mga sakripisyo na ito ang kanyang kapatid. Habang iniisip ni Akatsuki ang hindi matuloy-tuloy na laban nila ni Kyoya ay sinabihan siya ni Motoharu na hinahanap umano siya ni Haruka. Katapos ay nabanggit din ito ang tungkol sa resulta ng rankang match examination kung saan napapabilang na umano siya kasama ang iba niyang kagrupo sa Class A. Dito na din nabanggit ni Akatsuki ang tungkol sa kadena na napansin umano niya kay Phil kaya hindi ito nakagalaw at sigurado siyang kagagawan ito ni Motoharu. Hindi akalain ni Motoharu na mapapansin din pala yon ni Akatsuki. Pagkaalis ni Motoharu ay tinawagan ito ng kanilang captain. Inireport ni Motoharu ang ginawa ni Akatsuki sa Dragon pero parang hindi niya ito nakikita na sasali sa kanilang grupo. Ngunit gayon pa man ay inatasan pa din siya na ipagpatuloy ang pagmamatsyag kay Akatsuki. Matapos malaman ni Listy na nakipagkasundo si Phil sa Zoak ay kaagad nitong kinumprante si Barem. Ngunit nanindigan pa din si Barem na tama lang ang naging desisyon niya dahil anak ng dating Dark Lord ang kanilang kalaban. At kung makabalik man si Phil kasama ang Dark Princess ay wala nang magdududa na isa ding hero si Phil. Bigla namang dumating dito sila Zex para ipaalam sa kanila ang balita tungkol sa Black Mountain kung saan nag-umpisa ng maglaban-laban dito ang mga Dark Beasts. Naniniwala ang mga eksperto na dahil ito sa nasawi na ang Mountains Master na si Zoak. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Barem sa kanyang mga narinig. Pero may isa pang ibinalita si Zex at ito ay ang pagkakaubos din ng pinagsamang hukbo ng Shilfid at Disdia na nakatalaga sa border. Ngunit ayon sa impormasyon ay kagagawan umano ito ng Dark Clan na ikinagulat naman ni Listy. Dahil dito ay naghanda na naman ang Shilfid sa posibleng pag-atake ng Dark Clan at dahil kailangan na ni Listy si Akatsuki ay naramdaman din ito kaagad ni Akatsuki. Pagka-uwi nila ay inimbitahan nila sila Izumi at Kuzuha at dito na sinabi ni Miyu ang lahat tungkol sa kanya kaya ganon umano ang mga nangyari habang nasa rangkang match examination sila. Naintindihan naman kaagad ng dalawa si Miyu at katapos ay sinabi na din ni Akatsuki ang plano niyang bumalik ng Elazar dahil nararamdaman niyang may kaguluhan na nagaganap dito. Dahil dito ay nagpasya din si Miyu na sumama sa kanya at kahit sila Izumi at Kuzuha ay gusto ding sumama. Nasa tapat ng bahay naman si Haruka ngunit nahihiya ito kay Akatsuki. Biglang dumating dito si Motoharu kaya sinabi na nito na naatasan umano siya ni Professor Kabuta para ibigay kay Akatsuki ang isang bagay. Nakita nila sa taas ang liwanag at may hinala sila na isa itong dimensional shift kaya dali-dali silang pumasok ng bahay. Naghahanda na pala sila Akatsuki para pumunta ng Elazar kaya pagkapasok dito nila Haruka ay kaagad na nilagyan ni Motoharu ng kadena sila Akatsuki dahil sasama din umano siya kaya nagpasya na din si Haruka na sumama. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Aesthetica of a Rogue Hero. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood.